nakakapanibago. So, dati nawawala na yung kaba ko, ngayon dumami na naman. Opo, so sige po, tayo po muna manalangin. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, salamat po sa kaloob ninyong pagsamba namin sa inyo ngayong araw na to. Salamat sa pagdala ninyo sa amin dito. At naniniwala po ako, Panginoon, na ito po ay kalooban ninyo at hindi ito dahil sa kagustuhan namin, Panginoon. Kaya naman, Lord, dalangin ko po na buksan niyo po ang bawat puso, yung pangunawa at yung knowledge po ng mga salita ninyo ay pumasok sa amin para po sa mga salita ninyo, Panginoon. At ito po yung mapumuhay namin. Dalangin ko po ito, Panginoon, sa inyo. Hindi lang po kami dito na nag-face to face. Kasama po ang aming mga kasamang sumasamba sa inyo online. Salamat po. Ito pong aking dalangin sa ngalan ninyo, Panginoong Jesus. Amen. Ayan, so salamat sa Lord. Pasalamat muna ako sa Panginoon. So nagagamit ko na itong bigay ng church na laptop. So at ganoon din, salamat din sa Lord sa pagsama niya sa amin, sa aming natapos na pagtuturo at pagkukoach sa mga nag-aaral ng TNET. So ang mundo po, ang pagpapadama ng pag-ibig ng mundo, madalas ay kulang. Even yung mga rule nila, kulang madalas taliwas sa rule ng Panginoon. Lalo na sa pagpapamilya. Kaya nangyayari sa mundo, yung pagpapadama ng pag-ibig, maraming hindi buo. Madalas naghihiwalay o madalas hindi nagbabind. Ayan. So, inline po kasi sa ating pag-uusapan ngayong umaga ay doon pa rin tayo sa ating series. Nang nakaraan ay tinakil ni Brother Weng yung pagpapadama ng pag-ibig ng Diyos. Yun yung simula ng ating series this February. Bakit pagpapadama? Dahil ang buwan ng February ay buwan ng puso. So, kaya dito, papakita natin kung paano pinadama ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa kanyang mga anak. Kaya yung ating last message, ang natutunan natin doon, yung sa buhay ni Hosea, yung pinakita ng Diyos kung paano niya kamahal yung kanyang bayan. Even na sila ay gumagawa ng kamalian, kalikuan, hindi siya bumitaw. Nung bumalik sila ay kanya pa rin tinanggap ito. Kaya mayroon tayong natutunan doon na ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin ang magtitiyak ng ating kaligtasan sa pagtalikod at pagsuway sa Kanya. Lahat ng kaganapang ito sa ating buhay, mararanasan natin ang kabutihan ng Diyos dahil inibig niya tayo ng may katapatan. So, kaya nga po sabi ko kanina na ang pagpapadama ng pag-ibig ng mundo madalas kulang. Pero sa Panginoon, hindi. So, lalo na sa pagpapamilya. Kaya ang ating title ngayong umaga, ang pagpapadama ng pag-ibig ng Diyos, papindot nga, Brother Roy. Ayun po, magkaroon ng maayos na relasyon sa pamilya. So, saan ba marami babae dito? Parang dito. So, dito muna ako titingin. Praise. Praise. Okay na, bro? Ayan, magkaroon ng maayos na relasyon sa pamilya. Minsan, pag hindi maayos yung relasyon sa pamilya,
nagkakaroon ng dysfunction o yung hindi maayos ng takbo ng pamilya. Madalas nag-aaway, hindi nagkakasundo-sundo. Minsan nga yung away ng pamilya ay humahantong pa sa pinaka-worst. Nagkakamatayan. So, ayan. Kaya yung pagpapadama ng pag-ibig ng Diyos, hindi lang sa kanyang mga anak, kundi kasama po yung pamilya ng bawat anak niya. Kaya dito po magkaroon ng maayos na relasyon ng pamilya na makikita sa Colossians 3:18-21. Paano ba magkaroon ng maayos na relasyon sa pamilya? Paano? Ito po, unang katotohanan na makikita natin, maging mapagmahal na asawa. So, mga babae, sabi dyan, submit to your husband as is fitting the Lord. So, submit yung mga babae. Walang tawaran. Talagang mag-submit yung babae. Maging mapagmahal na asawa, dapat po hindi kontrabida yung babae sa kanyang asawa. Ay, dito ako tumitingin ha. So, konti lang dito. Ayan, dapat po hindi kontrabida ang asawa. Bakit? Bakit hindi nagiging kontrabida dapat? Kasi kung naging kontrabida yung asawa, kung hindi nagiging kontrabida ang babae sa kanyang asawang lalaki, nagiging maayos yung daloy o takbo ng pamilya. Pero kung nagiging kontrabida yung babae, sa tingin nyo ba nagiging maayos? Nagiging dysfunction yung family. Hindi nagiging maayos yung, alam nyo na. So, kasi nga nagiging kontrabida yung asawang babae sa kanyang asawang lalaki. Makinig yung mga kabataan ha. So, hindi lang po yung mga may asawa ang sinasabi dito. Ito po sinasabi sa mga kabataan na nandirito upang alam nyo na yung gagawin ninyo sa mga babae pag kayo po ay nagkaroon na ng pamilya na kaloob ng Panginoon o disenyo ng Diyos. Kaya nga sabi dyan, yung bakit kailangang mapagmahal na asawa yung babae? Kasi nga ito ay karapat-dapat sa Lord. Hindi dun sa kanyang asawa eh. Nakikita ninyo? Dun sa kanyang Panginoon, which is the Lord Jesus. Kaya dapat mag-submit yung babae dahil alam niya na siya ay nililid ng kanyang asawa para sa Panginoon, para sa Diyos, para sa paglilingkod, para sa maayos na pamilya. Bakit marami pa rin hindi nagsasubmit na asawang babae? Sa tingin ninyo? Ito, kaya maraming hindi pa rin nagsasabi na ang asawang babae sa kanyang asawang lalaki dahil madalas yung lalaki hindi siya ganun kalabing sa kanyang asawa. So, hindi nagre-remit. Kulang minsan pinakamadalas kaya hindi nagsasubmit yung asawang babae dahil napupuno yung pride ng kanyang puso. Lalo na pag ang tingin niya sa kanyang sarili, mas mataas yung kita ko sa'yo. Bakit ako magsasubmit? Di ba? So, madalas nangyayari yon. Sa sanlibutan, ganon. Madalas kaya nangyayari sa mundo, ganon ang sistema. Kadalasan, yung binuong pamilya, nawawasak kaagad. Meron nga, di ba, yung sa may, naalala ko, merong celebrities, kakasal ngayon, kinabukasan, hiwalay na. So, yun yung mundo. Kaya nga, dapat maging mapagmahal na asawa yung babae. Kasi kung titignan natin sa Genesis 3:16, nakalagay dyan, di ba nailagay bro? Kung hindi nailagay, eto, sabi sa Genesis 3:16, yung sabi ng Diyos sa babae, nung sila magkasala, sinabi kay Adan, ay kay Eva, pero sa kabila niya, nahangarin pa rin niya yung kanyang asawa. At maghahari siya sa iyo, sabi ng Diyos.
Kaya dapat isipin natin na yung babae, hindi dapat maging mas mataas sa lalaki. Yung kanyang authority. Dapat submission siya sa kanyang asawang babae. At kung makikita natin sa Epeso 5:22-24, sabi diyan, magpasakop kayo sa inyong mga asawa. Binanggit sa Epeso ni Apostle Paul, as the Lord, for the husband is the head of the wife. Yung pala eh. Kasi nga, kaya pala magsasubmit yung asawa, sabi ko kanina, dahil siya ay ililid ng kanyang asawa sa Lord at hindi doon sa mga bagay na makapagpasira sa kanya. Even as Christ, the head of the church, his body and himself its Savior. Now, as the church, submit to Christ, kagaya ng simbahan, sinasabi dyan ni Apostle Paul. So also wives should submit in everything to their husband. Submit in everything. Hindi pwedeng dito lang ako magsasubmit sa'yo dahil eto karapat dapat ako mag-submit sa'yo dito. Hindi dapat ganon. In everything, submit to your husband, sabi dyan ng Panginoon. Lahat. Kaya sabi dyan sa 33, wife see that respect her husband. Dapat ginagalang ng babae yung kanyang asawa. Kaya nga sabi ko kanina, dapat hindi yan kontrabida sa kanyang asawa para maging maayos yung takbo ng pamilya. Para maging maayos yung kanilang paglakad sa Panginoon. Kung makikita ninyo, mamaya mga kapatid, sa ating pagpapatuloy sa husband, binabanggit bakit kailangan mag-respect o mag-submit yung asawa at kailangan din bakit kailangan magmahal yung lalaki sa kanyang asawa. At sabi sa 1 Peter 3:1-6, dito po parehas ng tingin ni Apostle Paul at ni Apostle Peter. Sabi diyan, wives, submit to your own husband so that even if some do not obey the word, ayun pala eh. Isa pala yon. Kung yung asawang lalaki kung yung asawa ng babae na lalaki ay wala pa sa Panginoon, ito pala yun, no? They may be won without a word by the conduct of their wives. Kung maayos yung kanilang conduct, kung maayos yung kanilang pag-uugali, even na hindi pa mananampalataya yung lalaki, maaring mawin sa Panginoon kung nagiging maayos yung ugali o conduct ng babae. Do not let your adoring be external. Sabi diyan, dapat hindi lang panglabas. The braiding of hair and putting the gold of jewelry or clothing you wear. But, sabi ni Apostle Peter, let your adoring be hidden person of the heart. Maayos yung puso, hindi lang yung panlabas. Madalas sa babae nakikita, hindi dito may mga nakikita babae panlabas lang maayos. Pero yung panloob hindi. Hindi maganda puso, hindi maganda ugali. Konting ano lang, ganun na kaagad. Maganda naman mukha. Kaya nga panlabas lang pag ganon. So naniniwala naman ako yung mga babae dito, hindi lang panlabas, panloob pa yung kagandahan nila. O, meron pa. So kaya hindi pa huli mga kapatid, magbago na kayo. So, ayan. So, ano na ba yung mga babae dito? So, babawi din po kayo mamaya. Ayun imperishable beauty of a gentle and quiet spirit, which is God's sight in very precious. Tinitignan yun ng Diyos. Ano yung reason? Holy women hope in God, adorn themselves by submitting to their own husband. Kaya binanggit dyan si Sarah. Alam mo si Sarah, sabi niya kay Abraham, my Lord, talagang yung sobrang yung pagsasubmit niya sa kanya. Baka si Jenny tawagin na niyang Panginoon si Baradupe. So, oh. Ayan, so,
Madalas kasi yung babae, pag nasasanggi mo yung kanilang damdamin, humihiyaw na kaagad yan. Uy, wala akong tinitignan ha. So, humihiyaw na kaagad yan. Hindi sila nagiging gentle. Hindi nagiging gentle yung kanilang spirit. Nagiging wild dahil nasasanggi yung kanilang damdamin. Pero tama ba yon sa babae? Hindi. Kasi dapat, sabi ni Apostle Peter, be quiet, be gentle, and quiet spirit. Diba? So, kaya mga asawang babae, maging mapagmahal kayo sa inyong asawang lalaki. Dapat hindi kayo nagiging kontrabida. Kasi kung nagiging kontrabida kayo, hindi na kayo nakakatulong sa bida. Kilala nyo na kung sino yung bida, yung lalaki. Dahil nasa kanya si Lord. Ayan, so, may pangalawa. Parang hindi na makatingin sa akin yung asawa ko. So, ayan, so, may pangalawa, maging mapagmahal na pinuno. Ayan, maging mapagmahal na pinuno. Kung mapagmahal ang pinuno, for example, sa company, hindi siya nagiging harsh sa kanyang mga empleyado. Halimbawa mayroong kang pinaglilingkuran, kung harsh yung nagiging boss mo, hindi ka nagtatagal sa kanya. Kumakalas ka, humihiwalay ka dahil nagiging harsh siya. Kaya dito, magiging mapagmahal na pinuno. Bakit pinuno yung sinasabi dyan? Kasi kung makikita natin, sa nabanggit ko kanina sa Ephesians, siya yung head ng kanyang asawang lalaki. Siya yung magdadala. Siya yung maglilid sa kanyang asawang babae. Even na yung babae ay hindi nagiging gentle in spirit, dadalhin niya yon. Dapat nagiging mapagmahal siya na pinuno. Hindi mapanakit at abusadong asawa yung lalaki. So, dapat nagiging mapagmahal siya. Madalas kasi o kaya mayroon mga asawang lalaki nagiging abusado. Kaya yung asawa na babae ay minsan umaayaw na. Ayaw ko na dahil sobra na. Hindi ko na kaya. Talagang napuno na. Ayaw ko na talaga. Dahil yung asawang lalaki nagiging harsh sa kanya. Nagiging mapanakit o nagiging abusado sa kanyang asawa. Kaya yung mga lalaki, dapat po maging mapagmahal tayo na pinuno o asawa sa ating mga asawa. Dahil ang babae po, kung makikita natin, gentle yan. Kumbaga emotional. Alam nyo, sa pag-aaral, mayroon daw 3 na pag-a-abuse ng lalaki sa kanyang asawang babae. Ano yon? Ito po, yung pag-a-abuse sa physical. Siyempre, yung physical, sinasaktan mo na yung asawa mo. Talagang pisikalan na, talagang hindi ka lalabas dito nang wala kang latay. Ganyan. So, talagang pananakit na. And then, yung pangalawa, emotional. So, yung damdamin. Pag hindi mo pinapansin yung asawang babae, so, sa asawa ko, nag-sorry na ako eh. Nung inaaral ko to. Ako kaagad yung tinamaan eh. Madalas. Hindi naman, minsan. So, ayan. Kaya nag-sorry na ako sa asawa ko. Dahil, dati, hindi ko siya pinapansin pag mayroon siyang binungangaan ako o kung mayroon siyang sabihin sa akin na hindi ko napapansinin. Hindi pala tama yon. Hindi, ito yung buhay namin Sinasabi ko lang para, sa ikakatuto ninyo. Kasi, ako po talaga madalas, minsan, hindi na pala madalas, minsan, nararanasan ko yun. Pag naano ako sa aking asawa, nainis ako sa kanya, hindi ko pinapansin. Hindi pala dapat yon.
dahil nagiging emotional yung babae, hindi natin alam, pinapakita niya okay lang pero hindi pala sa loob. Doon na-abuse na yung asawang babae. Kaya nga, dapat maging mapagmahal na asawa yung lalaki. Kasama yon na hindi niya sinasaktan yung kanyang asawa sa emosyonal. At ganun din naman sa verbally, na dapat maging, yung pananalita ng lalaki dapat hindi ganun, hindi siya nakakapagbigay ng o nakapagdulot ng sakit sa kanyang asawang babae. Dahil pag may nasabi tayong hindi maganda sa ating mga asawang babae, minsan hindi umiimik yan, pero yung damdamin pala niya, yung loob pala niya, sakit na sakit na. So, oh, bumabawi lang kasi nga, ayan. Oo, so, yun po yung tatlong pag-a-abuse na nagagawa ng isang lalaki sa kanyang asawang babae. Madalas nakikita natin yan sa mundo. Kaya nga merong nangyayari, may nagsasakitan ng mag-asawa, nagmumurahan na mag-asawa, minsan mayroon siyang sinasabing hindi maganda sa kanyang asawa dahil sa mundo. Pero sa Panginoon, hindi dapat yon. Dapat maging mapagmahal na pinuno o di mapanakit at abusado asawa yung lalaki sa kanyang asawang babae. Siyempre, ganun din yung mga kabataan, meron din yan. Maya-maya lang. So, sa Ephesians 5 verse 25-31, sinabi dyan, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her. Talagang dapat yung babae, yung character ng lalaki sa kanyang asawa, dapat talagang ibibigay niya yung kanyang buong buhay sa kanyang asawa. That the mighty sanctified her, having cleansed by washing of water with the word. So, dapat pala siya yung nagli-lead sa kanyang asawa patungo sa Panginoon. Yung asawang lalaki. Hindi yung asawang babae ang maglilid sa kanya sa Panginoon. Oh. So that he might present the church to himself is in splendor, without spot, wrinkle, in any such thing, that she might be holy and without blameless. Kaya sabi sa 33a, dapat ibigin ng bawat lalaki sa inyong sarili niyang asawa gaya ng kanyang sarili. Kung paano iniibig ng lalaki yung kanyang sarili, dapat ganun din ang ibigay niyang pag-ibig sa kanyang asawang babae. Dahil yun ang tama at yun ang nakakapagpalugod sa Panginoon. At ganun din naman, sinasabi ni Apostle Peter sa 1 Peter 3:7. Kayong mga lalaki, sabi diyan, malinaw po yung command dito ng Panginoon. Papindot nga, brother. Husband, leave your wives in an understanding way. Dapat maging maunawain. Minsan yung lalaki walang unawa sa kanyang asawang babae. Di ba, Kuya Jess? Alam niyo po, madalas nangyayari yan. Even Christians. Madalas nangyayari yan, mga kapatid. Walang excuse. Sabi niya, leave your wife in an understanding way. Dapat ganun. Hindi yung, ano ka ba naman? Bakit ganyan? Hindi dapat ganun. Showing honor to the woman, dapat ginagalang din ng lalaki yung kanyang asawang babae. Kasi kung walang paggalang, nagiging abusado ka sa iyong asawa. Weaker vessels, since they are here with you of the grace of life, so that your prayers may not be hindered. Yung pala yung pinakadahilan. Ngayon, kung hindi nagiging maayos yung pangunawa mo sa asawa mo, yung prayer mo nahihinder, hindi napapahintulutan makarating sa Diyos. Kasi nga,
nagiging abusado ka, nagiging mapanakit ka sa iyong asawa. Kahit na anong lapit mo, kahit na anong pagsusumamo mo sa Panginoon, hindi niya mapapakinggan na harangan dahil doon sa hindi mo inuunawa yung asawa mo. Hindi mo siya hinohonor, hindi mo siya minamahal. Kaya mga lalaki, makinig kayo. Unawain natin yung ating mga asawa. Dahil sila po ay mahina. Sabi diyan, no? As the weaker vessel. Kung mayroon kayong hindi pagkakaunawaan, pag-usapan. O kaya, i-deal ng maayos, ng mayroong pag-uunawa ng higit sa babae. Hindi lang yung gusto mo, ikaw lang yung inuunawa. Hindi pwede yan. Unawain mo ako kasi ako ang head. Dapat hindi ganon. Minsan po kasi, nangyayari, ginagamit natin yung pagiging head of the family natin upang tayo ang unawain ng babae, imbis na sila ang unawain natin. Madalas po nangyayari yon, mga kapatid. Pag mayroong hindi pagkakasunduan, kahit na ang alam mo ay pagkakamali mo na lalaki, pinipilit mo pa rin yung gusto mo na, hindi, dapat unawain mo ako kasi ako ang lalaki. May ganon. So, meron din naman mga pangyayari. Yung lalaki gustong mag-submit sa kanya yung asawang babae, pero hindi naman siya kasubmit-submit. Pinipilit pa rin. Mayroong ganon. Kaya nga, madalas, pag hindi nag-submit na yung babae, nagiging mapanakit na yung asawang lalaki. Hindi na siya nagiging mapagmahal sa kanyang asawa. So, yung pagiging mapagmahal na pinuno, nawawala na. Dahil, hindi na talaga tama yung kanyang pag-interpret sa salitang pagsasubmit. So, ayan po. And then, may pangatlo po. Mapagmahal na anak. Mga anak po dyan. Tayo po lahat naging anak. Ngayon po, advantage na po yung mga anak natin ngayon dahil alam na natin itong rule ng Panginoon. Itong dinisenyo ng Panginoon na to para sa isang buong pamilya. Mapagmahal na anak. Children, sabi sa verse 20, obey your parents in everything, for this pleases to the Lord. Mapagmahal na anak, dapat po hindi masuwayin sa magulang. Madalas po, yung mga anak nagiging masuwayin sa magulang. Mayroong sariling plano, mayroong sariling mundo, mayroong sariling oras. Pag sinabihan mo, okay lang, mamaya na. Saglit lang. Madalas po nangyayari yon sa ating mga anak. At even nung tayo ay naging anak, ganun din naman. Pero, ngayon at nasa Panginoon na dapat po hindi ganon. Kasi nga, ang nais ng Panginoon at ang disenyo ng Panginoon sa pamilya, sa asawa, sa magulang at sa anak ay maging mapagmahal at masunurin na anak yung kanila dapat maibigay sa Panginoon. Kaya sabi diyan, in everything, obey your parents. Hindi po sinasabi na dito ka lang mag-o-obey sa isang bagay lang. Lahat po sinasabi diyan, lahat ng bagay. Madalas po yung mga anak, pag nag-obey sila, doon sa isang side lang, oy, nag-obey ako sa magulang ko. Madalas sinasabi nila, okay na to. Yung mga the rest, siguro hindi ko alam kung mag-obey pa ako. May mga ganon na mga pangyayari, lalo na sa mundo. Ang the worst nga, wala nang pag-obey yung anak sa kanyang magulang. Ngayon, bakit hindi nagiging masunurin yung anak sa pamilya? Madalas,
Walang nailalagay na rule sa bawat pamilya. Kaya yung anak, hindi niya alam kung ano yung susundin niya. Dahil walang rule sa loob ng tahanan. Ngayon, may rule na nilagay o may rule ka na nilagay sa tahanan, pero bakit nagiging masuwayin pa rin yung anak? Bakit? Dahil madalas yung magulang wala ng time sa anak. Sa mundo nangyayari po yon. Merong akong narinig minsan yung isang mayaman, yung kanyang anak, mas kilala niya yung kanyang yaya kaysa dun sa magulang. Walang panahon yung magulang sa anak. At yung pag-o-open ng anak, hindi na nangyayari sa magulang. Wala nang pag-o-open. May gustong sabihin yung anak, may pinagdadaanan, hindi na na-open sa magulang dahil walang oras yung magulang sa kanyang anak. Kaya madalas na-open na yung dapat i-open sa magulang, na-open na sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga barkada, na wala namang naipapayo na mabuti. Kaya nagiging masuwayin minsan yung anak. Pero dapat hindi ganon. Dapat yung anak talaga maging masunurin sa kanyang magulang. At makikita natin sa ating pagpapatuloy kung bakit kailangang sumunod o dapat maging masunurin yung anak sa kanyang magulang. Ito po sa Ephesians 6, papindot Brad. Children, binanggit uli ni Apostle Paul sa Ephesians, obey your parents in the Lord, for this is right. Yun po yung tama, sabi ng Panginoon. Kumanya po yan sa mga anak. Kanina po, kumanya sa mga magulang. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise. Yun pala Kaya dapat maging masunurin yung anak dahil ito yung unang commandment, unang utos ng Diyos na may kalakip na pangako. Ito yung pangako that it may go well, magiging maayos with you and that you may live long in the land. Grabe, di ba? Yung pangako ng Panginoon na dapat maging masunurin yung magulang dahil dito. Ngayon, kung hindi nagiging masunurin yung anak, gaya na nakikita sa sanlibutan, hindi nila makakamtan to. Kaya madalas, maraming bata hindi na nagtatagal, namamatay na. Kasi nga, hindi sila nagiging obedient sa kanilang mga magulang. Hindi sila nag-honor sa kanilang mga magulang. Meron ba kayong nakita sa mundo o sa paligid natin na disobedience sa kanyang mga magulang, hindi siya nag-obey? Nagiging maayos ang buhay? Hindi. Nagiging pariwara kasi nga, hindi siya nagiging obedient sa kanyang magulang. Hindi siya nag-honor dito. Pero dito, sinasabi ni Apostle Paul sa Ephesians, ito yung sikreto para maging maayos buhay mo. Maging, ito nga, sabi niya, may liblong. Talagang tatagal ka sa mundo. Diba? Kung ikaw ay maging obedient sa magulang. Yan po sinasabi ng Panginoon. Kaya yung mga anak dito, makinig kayo. Kung hindi pa po ninyo nagagawa to, o yung pag-obedient o yung pagiging obedient ninyo ay hindi siya ganon ka-solid. Sabi nga sa pinag-aaralan namin, 99.9% disobedient. Dapat 100% yun po ang obedient. Maging mapagmahal kayo na anak sa inyong mga magulang. Yung mga anak natin dito. Maging masunurin po kayo. And then meron pong pang-apat. Maging mapagmahal sa Diyos. Sinabi ni Apostle Paul dito sa verse 21. Ito yung pinaka-sum up nung lahat nung sinasabi o yung inuutos dyan ng Panginoon. Fathers, do not provoke your children lest they become discouraged. Maging mapagmahal sa Diyos.
At yung pagmamahal na to, dapat maipasa sa mga anak. Yun yung pinakanais ng Diyos. Kaya nga, sa simula pa lang, sinabi na niya, yung asawang babae, dapat maging mapagmahal na asawa sa kanyang asawang lalaki. Maging mapag-submit sa kanyang asawang lalaki. At ganun din naman yung lalaki, sinasabi sa pangalawa, ganun din naman yung mga lalaki, dapat maging mapagmahal na asawa sa inyong mga asawang babae. Dapat kayo ang magdadala sa kanila sa Panginoon. Dahil dito, binanggit na naman doon sa mga anak, dapat maging mapagmahal kayo na anak, maging obedient kayo sa inyong mga magulang. Dahil dito sinasabi ng Panginoon, fathers do not provoke. Dapat yung ama ay hindi niya pinuprovoke yung kanyang anak na nagkukos ng galit sa kanyang mga magulang. But, sabi sa Ephesians, bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Papindot nga, Brad. Sa Ephesians 4, sa 6:4, sabi diyan, bring them up in the discipline and instruction for the Lord. Ayun, no? Dapat pinapalaki ng anak, nung magulang yung anak niya, sa mga disiplina at aral ng Panginoon. Kaya nga, sa simula, pinakita na dapat pinapakita yun ng mga magulang. Dahil yun yung susundin o susundan ng anak. Kaya nga sabi ko, na ito ay maipapasa sa mga anak. Ngayon, kung hindi maganda yung takbo ng pamilya from the very beginning sa babae, sa lalaki, sa magulang, sa tingin nyo maipapasa sa anak ay maging maayos? Hindi. Nagiging hindi maganda na pamilya yung maipapasa. Nagiging dysfunctional. Kaya nga sabi sa Proverbs 22 verse 6, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran. Sa simula pa lang hanggang sa paglaki, di niya ito makakalimutan. Kaya ang bata pa lang, tuturuan na dapat natin sila. Kasi nga, eto yung kanilang gagawin for the future. Yung ipapasa mo kung paano mamahalin ang inyong pamilya, kung paano mahalin yung anak, yung asawa, yun yung makikita ng anak at yun yung kanyang masusundan pa niyang paglaki. Kaya mahalaga po, mga kapatid, na yung ating pagmamahal sa Diyos ay ating maipasa sa ating mga anak. At hindi yun tayo yung magkukos ng kanilang mga galit at hindi nasusunod sa Diyos. Dapat hindi ganon. Dapat tayo yung nagiging dahilan kung bakit sila, isa sa nagiging dahilan kung bakit sila nagiging masunurin, hindi lang sa kanilang mga magulang, kundi sa Diyos. Dahil na ipapakita natin kung paano natin mahalin ang Diyos, kung paano tayo sumunod sa Diyos, kung paano tayo maglingkod sa Diyos. Dapat na ipapakita natin yun sa ating mga anak. At hindi magagandang bagay ang ating pinapakita. So, kaya mayroong ang sabi na pag yung anak nakagawa ng hindi maganda, siguro ganyan yung magulang. Siguro ganyan yung tatay. Kasi kung ano yung nakikita na, yun din yung nagagaya niya. Kaya mahalaga, mga kapatid, bilang mga magulang, dapat ipakita natin yung the best na paglilingkod, the best na pagsunod natin sa Panginoon. Dahil yun ang gagayahin ng ating mga anak. Yun ang ipapasa natin sa kanila, sa kanilang paglaki. Kaya po meron tayong prinsipyo. Madarama ang pag-ibig at pagmamahalan ng bawat pamilyang sumusunod sa tungkuling idinisenyo ng Diyos. Ayun o, madarama. Madarama ng bawat pamilya
yung pag-ibig at pagmamahalan. Kung sundin natin yung dinisenyo ng Diyos na tungkulin sa bawat pamilya. Tiyak na siya ay mapapupurihan kapag ito'y maililipat sa mga anak na magkakaroon din ng pamilya. Ayun pala eh. Diba? So sa ating paglakad sa Panginoon at maipasa natin yan sa ating mga anak, ang Diyos mapapapurihan. Tiyak na mapapapurihan. Dahil yung kanyang dinisenyo, alam niyo po, ang pamilya, disenyo ng Diyos yan. At even yung mga nilagay na mga tungkulin, disenyo rin ng Diyos yan. Hindi niya nilagay yan kung hindi mahalaga. Dahil ang disenyo niyang pamilya ay yung, sabi nga dati, naririnig ko dati at payo ng ating pastor sa akin, pag nag-o-open ako sa kanya, ang gusto ng Diyos pabuo, hindi pawasak. Ba? Kasi disenyo ng Diyos, maging maayos na relasyon ng pamilya. Hindi yung pawasak, hindi yung hindi magandang relasyon. Yun yung disenyo ng Diyos, yung mainam at maayos na pamilya. Kaya nga, pag naipasa natin yan sa ating mga anak, napapapurihan siya. Paano natin maipasa? Siyempre, ipadama natin yung ating pagmamahal sa kanila. Alam nyo, ang mundo, ang pagpapadama ng kanilang pagmamahal o ang kanilang pag-ibig sa kanilang pamilya, puro mga material things. Pero sa Panginoon, dapat hindi. Yung makita mo o yung maipadama mo yung pagmamahal mo sa anak at sa pamilya, yun talagang hindi lang sa material things. Yung material things, ano na lang yan, bonus na lang yan eh. Pero higit sa lahat, maipadama mo na sila ay importante sa'yo. Ikaw ay nag-care sa kanila. Walang oras na hindi mo sila ipinapanalangin o walang oras na hindi mo sila iniisip. Walang oras na hindi ka nag-aalala para sa kanila. Yun yung pagpapadama ng pag-ibig at pagmamahal sa bawat pamilya na disenyo ng Diyos. At isa pa, yung pagpapadama ng pag-ibig at pagmamahal ng magulang o sa pamilya ay hindi lang, sabi ko hindi lang sa material. Kung yung pamilya mo ay nakikita mo na naging maayos, at higit sa lahat, kung yung pamilya mo nakikita mo buo sumasamba sa Panginoon. Kaya nga, mayroon po tayong application. Alam niyo po, sa pamilya namin, dati po talaga, nakikita ko talaga dati, yun yung isang kulang namin ng aking asawa. Dahil minsan, before, yung aming pagmamahal sa amin na yung family, parang wala siya doon. Kasi nga dati, hindi ako nagiging open sa asawa ko. Mayroong mga bagay na hindi ko ino-open sa kanya before. Tapos, ganun din yung asawa ko. Mayroon din siyang mga bagay na sinasarili lang niya. Tapos, yung anak ko dati, na isa pa lang, masaya na ako pagka nakapag-provide ako sa kanya. Ganun lang. Parang wala, hanggang doon lang yung pagpapadama ko ng pag-ibig sa pamilya. Pero, nabago lahat yon nung ako ay nasa Panginoon. Dahil, yung mga bagay na yon na parang masaya na ako kung nakapag-provide ako sa pamilya ko, hindi pala yon. Kundi, nung nasa Panginoon ako, binago lahat yon. Parang nagiging mas masaya na ako nung hindi lang ako nakapag-provide sa aking asawa, sa aking pamilya, kundi nadadala ko pa sila sa Panginoon. Yun yung masaya na nangyari sa aming pamilya. At ito,
Sabi sa ating application, atin nang sundin ang tungkulin idinisenyo ng Diyos upang madama ng ating pamilya ang tunay na diwa ng pag-ibig at pagmamahal na kanyang ipinadama. So kung sinusunod natin yung disenyo ng Diyos sa bawat pamilya, madadama yung tunay na pag-ibig at pagmamahal sa bawat pamilya. So paano? Naglagay lang po ako dyan ng dalawa. Para masunod yung tungkuling idinisenyo ng Diyos at madama ng ating mga pamilya yung tunay na diwa ng pag-ibig at pagmamahal. Ayan po, buong pamilyang magpahalaga sa salita ng Diyos. Kasi kung magpahalaga ka sa salita ng Diyos, buong pamilya nagiging maayos. Yung mga hindi pagkakaunawaan ay hindi natutuloy. Kasi nga mayroong nagpapaalala sa iyo ng mga salita ng Diyos na pinapahalagahan mo. Tapos, kung ang buong pamilya ay nagpapahalaga sa salita ng Diyos, yung kanyang kapayapaan sa loob ng tahanan ay nandoon. Minsan nag-uusap kami ng asawa ko, ang tagal na nating hindi nag-aaway. Mali ba? Parang may nabanggit akong hindi maganda. Ayan. Minsan napag-uusapan namin yon. Kaya nakakatuwa eh. Kasi nga dahil buong pamilya, kami nagpapahalaga sa salita ng Diyos. Kaya ngayon natutuwa na rin ako sa anak ko eh. Kasi nga nagko-quiet time na siya everyday. So, nakakatuwa. At isa pa, yung bunso namin, even na siya ay makulit, pagka nananalangin ng prayer meeting, kumakanta ng yung kanta ng prayer meeting. Alam kong may magagawa ang Diyos. Grabe, bata pa lang eh. Pag iba yung kanta yung babae, parang hindi niya feel. Grabe, pinapakita ko lang sa inyo mga kapatid, na ang buong pamilya magpahalaga sa salita ng Diyos dahil ito ang dahilan o kaya ito ang isang alituntunin upang yung disenyo ng Diyos na tungkulin ay masunod ng buong pamilya. Alam mo, yung bata pa lang, alam na niyang may magagawa ang Diyos. Kinakanta niya eh. Hindi, talagang na-amaze ko kay Lord. So kaya nga sa asawa ko, sabi ko, pag nagkakape kami, dalawa kami lang, sabi ko, parang ang tagal na natin hindi nag-aaway. Pero minsan, meron kaming mga tampuhan, minsan nagtatampo ako sa kanya, pero hindi na gaanong ganon. So, kaya mahalaga na tayo ay magpahalaga sa salita ng Diyos. And then pangalawa, buong pamilyang mag-involve sa pagdidisipulo para sa Diyos. Alam niyo po, napakahalaga niyan mga kapatid. Dahil sa pamilya pa lang namin, yung asawa ko dati talagang, pero nung nag-involve sa discipleship, meron talagang pagbabago. Meron. Meron akong nakikitang pagbabago. Kaya mahalaga po na yung buong pamilya mag-involve sa discipleship. Even yung mga anak natin, dapat hikayatin natin sila mag-involve. Dahil para sa kanila yon. Siyempre, lalo na yung tatay. Kasi nga sabi nga yung tatay, di ba? Siya dapat yung mag-lead sa kanyang pamilya para sa Diyos, para maglingkod sa Diyos, para sumamba sa Diyos. Hindi. Totoo to mga kapatid. Dapat buong pamilyang mag-involve sa discipleship para sa Diyos. Kasi nga, kung gusto ninyong maging maayos yung relasyon ninyo sa buong pamilya, eto, mag-involve kayo sa discipleship. Naniniwala ako yung mga anak namin sa pagdala namin sa kanila sa church. Ito, si Eman. Ito, makalakihan niya, naniniwala ako. Paglaki niyan, hindi niya makakalimutan ng simbahan. Hindi niya makakalimutan ng Panginoon.
nasa puso pa rin niya yan. Kaya po mahalaga, mga kapatid, na mag-involve tayo sa pagdidisciple. So naalala ko lang, dati hindi nagagawa sa amin yan ng aming mga magulang. Yung tatay ko hindi ko naranasan, dinala niya ako sa simbahan. Hindi ko narinig na, tara mag-church tayo, hindi. Kaya po mahalaga na ang buong pamilya magpahalaga at mag-involve sa pagdidisipulo para sa Diyos. Mayroon po tayong application. Conclusion. Tunay nga na nais ng Diyos na magkaroon ng maayos na relasyon ang pamilya na kanyang mga anak. Kaya naman, hindi siya nag-atubiling ibigay ang disenyo niyang tungkulin na dapat sundin ng bawat member ng pamilya. At mangyayari lamang ito kung ang bawat pamilya ay maging mapagmahal na asawa, maging mapagmahal na pinuno, at mapagmahal na anak, at higit sa lahat, maging mapagmahal sa Diyos ang buong pamilya. Naniniwala po ako, magiging maayos yung relasyon ng buong pamilya pag ito po ang ginawa. Ayan po, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po, O God, sa mga utos po ninyo na binigay niyo po sa amin. Tungkol po sa aming pong mga pamilya. Kami po bilang mga magulang, salamat po sapagkat pinaalala po ninyo sa amin kung paano po kami sumunod, kung paano namin gawin yung mga bagay na dapat namin gawin bilang mga magulang, Panginoon. Salamat po sa mga paalala ninyo. Salamat sa mga salita ninyo na patuloy na umihimok sa amin upang kami po'y lumakad ng naayon po sa inyong kabanalan, po sa inyong kalooban, Panginoon. Salamat po, O God, at dalangin ko po ang bawsa sa amin dito, sa mga asawang babae na hindi po nagsasubmit sa kanilang asawang lalaki. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na maging mapagsubmit at maging mapagmahal sa lahat ng bagay, Panginoon. At ganoon din po, O God, sa kami na mga lalaki, O God. Help us na mas lalo pa kaming mapagmahal na asawa sa aming mga pamilya, O God. Tulungan niyo po bawat isa sa amin, Panginoon. Kayo ang siyang manguna at kumilos po sa amin. Tulungan niyo po kami na kami ang mag-lead sa aming pamilya patungo po sa inyo, Panginoon. At ganun din po yung mga anak namin. Help them, Panginoon. Yung mga desire nila na mag-obey sa kanilang mga magulang, sa amin na mga magulang nila. Nawa po'y sabayan ninyo upang sila po'y maging obedient children at kayo po ay mapapurihan. At higit sa lahat, Lord, makamtan nila yung pangako ninyo. Salamat po, Panginoon. At ganoon din po, tulungan niyo po ang bawat sa amin na mga magulang dito na yung aming mga pagsunod sa inyo at paglilingkod, maipakita namin sa aming mga anak at sila po ay makasunod din po sa inyo sa kanilang paglaki, Panginoon. Salamat po, O Lord. Salamat po. Tunay nga na hindi po kayo nagkulang sa mga paalala sa amin. Tunay nga na nandyan lang po yung mga salita ninyo na umihimok sa amin, Panginoon, at kumikilos sa amin, O God. At dalangin ko po ngayong umaga na kayo po o nawa ang siyang mapapurihan. Sumaatin nawa ang pag-ibig at kapayapaan ng Diyos. Ang pagliligtas ng Panginoon at ang kanyang ng banal na Espiritu at ang muling pagbabalik ng Panginoon ngayon, bukas, kailanman.